Magandang araw sa inyong lahat mga ka-J-Lovers. Nagbabalik muli, Giovanni B. So, pasensya na kayo kung bihira tayo maka-upload ng video. So, may dinala naman sa atin dito para ayusin. So, problem nito ay usually walang sound. So, tingnan nyo naman, nakakabit yung speaker natin, yung input natin, wala sang sound. Yan. Tapos nung tiningnan ko to, para may warranty seal pa to mga ka-J-Lovers. Tingnan natin mamaya kung ano ba yung problema nito. Kaya naman pala mga ka-J-Lovers, sunog yung dalawang fuse. So, na-open na yung dalawang fuse. So, alamin natin yan. So, alisan ko lang ng mga tornilyo para maka-check tayo ng maig. Ito na, nung inalis na natin siya sa casing niya, tinignan ko parang wala pa naman sa history ng repair. So, tinignan ko yung pagkasulda niya, parang okay naman. Maganda yung pagkasulda niya pa. Hindi pa nagagalaw ng soldering iron. So, alamin natin. So, una munang gagawin, i-check ko itong mga output. Titingnan natin kung may shorted ba sa mga output kasi na-open yung dalawang fuse. So, malamang sa malamang pwedeng may nasira dyan sa mga output. Bali, ayan na mga ka-J-Lovers, nakasit na yung multimeter natin. Check tayo. So, magbabasir yan pag may shorted. So, tulad nito. So, baka may shorted sa mga output. Yan. 98, 98. Mukhang okay. So, ito shorted. Shorted nga talaga. So, ito rin oh. Mukhang shorted din to. Okay, shorted din. So, siguraduhin lang natin kung talagang shorted. So, shorted. Dito, wala. 98, 98 yan. Next, sa taas naman tayo. Oh, ito, shorted din. Shorted din. 98. 98. Bali, tigdalawang nakakita natin na shorted. Pero hindi pa natin alam kung talaga ba yan. Apat na yan na check natin na shorted ay talagang shorted o sira. So, ang gagawin natin, kailangan natin itong tanggalin para mas makita natin ang actual o matis natin ang actual kung ilan ba talaga ang tunay na sira dyan. So, tanggalin muna natin yung pagka-solda nito tapos check natin isa-isa yung output ulit. Bale, ayan na mga ka-J-Lovers, tanggal natin yung 8 output. So, isa-isa natin itong i-check. Alamin natin kung ilan ba talaga ang tunay na sira dyan. So, bale, ang design nito mga ka-J-Lovers ay pantay-pantay. So, magkakasama yung Ano po? D So, pan. at yung B naman magkakasama. Tapos ay libro na ako. So, pwesto lang natin, i-check natin isa-isa ito. Yan, nakabaser ulit tayo mga ka-J-Lovers. Titingnan natin. Yep. So, bali ito, isa,
Kakuha tayo, sira na to. Shorted. So, mukhang isa dito. So, mamaya, babalikan natin yan. I-check natin ulit na naka-diode sign tayo. So, check naman natin ulit yung kabila. So, ito, shorted talaga to. So, ito, okay. So, kabila naman. So, ganun din to, shorted. So, nakakuha na tayo ng dalawa. So, dapat ginanyan ko na rin yung isang paa doon sa kabila. So, okay lang yan. Balikan na lang natin yon. So, mukhang okay naman ito mga ka-J-Lovers. So, set lang natin sa diode. So, mag-test tayo na naka-diode sign para malaman natin ng actual reading nito. So, kadalasan ito nasa 0.4, 0.5, 0.6. So, tingnan natin. So, ito yung shorted. So, 0 na nga talaga. So, hindi to shorted mga ka-J-Lovers. Akala ko lang shorted, nakadikit yung dalawang test probe natin. So, hindi yan shorted. Ulitin natin. Yan. 0.5. So, 0.5. 0.5. So, ibig sabihin, good to mga ka-J-Lovers. So, OL. Okay, good to shit. So, 0.5. Next naman natin, 0.5 din. So, okay din siya. 0.5 din. So, bali itong tatlo, 0.5. Yung isa lang ang hindi. So, part number nito mga ka-J-Lovers yan. Tingnan natin, B778. So, sa kabila niyan ay D998. So, mayroon design yan na vice versa. Dalawang D998 at dalawa din B778. So, magkabilaan. So, ito naman, test na natin ulit. Naka-diode sign tayo. So, 0.5, 0.5. 0.5, 0.5. Okay. Ito yung sira natin kanina, yung pangatlo. So, tingnan natin talaga kung sira siya. So, ito yung sira. So, mambaba na. So, ibig sabihin, shorted nga talaga to. So, okay din to mga ka-J-Lovers, yung panlas. 1.5 din. So, bali nakakuha tayo ng dalawa. Yan, dalawa yung nakuha natin. Yan. So, next natin mga ka-J-Lovers ay try natin mag-voltage biasing. So, pwede rin mag-check muna kayo or pwede rin So, depende sa prepared nyo yan kasi mga ka-J-Lovers. So, dito sa partin to, dahil sa may bumili dyan, nakalimutan ko pala mga ka-J-Lovers ay hindi ko na-check yung iba. So, makikita nyo na lang kung anong nangyari kung ba't kailangan nyong i-check. So, malalaman nyo kung ano mangyayari kung hindi nyo i-check bago nyo siya i-power on. So, mamaya makikita nyo yan dyan. Kasi may bumili. So, pinost ko nga muna may bumili. Tapos, pagbalik ko, nakalimutan ko pala. Hindi ko pala na-check yung iba. So, kaya yan. Makikita nyo na lang yan. So, tanggalin ko lang yung fuse. Yan. Yan. 10 ampere to mga ka-J-Lovers. Palitan natin mamaya ng 10 ampere pag natanggal natin to pang isang fuse. So, ayan, tanggalan natin yung fuse. So, yan o, nakalagay siya 10 ampere. So, 10 ampere din yung ilalagay natin. Same value din. So, ayan na. Naikabit na natin yung dalawang fuse. Sumamaya ko na itong resolder pag good na siya o pag okay na. So, baka kasi may problema pa dyan pumutok. So, papalitan ulit natin ang fuse yan. Pag nasira ulit. Yan.
So, ditong parte ito mga ka-J-Lovers ay nag-try na ako nito, nag-testing na. So, nakalimutan ko pala na hindi ko pa chinik. So, nakipit na natin yung fuse. Yan, hanapin ko lang yung pwesto, yung pag ano natin ito, pag power on. So, magtitest sana ako dito ng voltage biasing. So, nung pagtesting ko, meron nangyari mga ka-J-Lovers. So, kita nyo naman, pinos ko kanina, tapos may bumili. Tapos pagbalik ko, yan, pag-try ko, yun, may nangyari dahil hindi ko chinek. So, napaka-importante talaga mga ka-J-Lovers, ay i-check nyo ng maigi. So, tingnan nyo, nung pinower ko, yan, nakita nyo, parang Happy New Year. So, parang Chinese New Year may umusok at sumabog o pumutok pala. So, kita nyo naman, grabe yung usok. So, dapat talaga i-check nyo muna na maigi bago nyo i-test. So, kadalasan yan tinatamaan yung mga final drive o nasa pinakadulo na drive. So, i-check natin yung mga final drive dyan, baka kasi may mga shorted yon. So, hanapin natin ito mga ka-J-Lovers, isa-isahin natin. So, check natin. So, ito, kita nyo, ito yung nasunog. Kanina hindi yan sunog. So, ibig sabihin, may leak na yan o may shorted na yan. Kaya siguro tinamaan yung output, tapos hindi hindi naka-burn out agad yung fuse, kaya nasira yung mga output natin. Pero, hindi naman nasunog yung drive. Ngayon, inalis natin yung output na shorted. Tapos, nilagyan natin ng fuse na ulit naman ng pag-testing natin. Yan, umusok. So, ang gagawin natin, tanggalin natin itong mga final drive. Yung mga medyo malalaki ng konti. Tapos, yung yung nakadikit sa heatsink na transistor, yung 9014. So, kadalasan yan, 94 at 551. Bali, check ko muna itong dalawang fuse kung nasira ba. So, tiningnan ko naman, parang hindi. Pero, siguraduhin pa rin natin. I-check pa rin natin kung na-open ba. Kasi grabe yung usok kanina. So, okay. So, bali okay yung dalawang fuse na kinabit natin. So, next natin, tanggalin natin tong mga drive na to na sa may dulo, yung medyo malalaki ng konti. Tapos yung dalawang nasa may heatsink, malapit sa heatsink. So, tanggalin na rin natin. So, bali, tanggalin ko lang itong mga ka-J-Lovers, tapos check natin isa-isa. So, minsan, di naman naiiwasan na talaga nagkakamali ka mga ka-J-Lovers kasi wala naman talagang perfectong tao. So, ganyan, kita nyo naman, nagkamali tayo, kaya umusok. So, may sira na siguro dati yon nung pag-power on natin dahil wala nang output na shorted. So, inalis natin yung mga shorted na output. Automatic diretso sa drive, kaya umusok yung drive natin. So, ang gagawin muna natin ay tanggalin yung mga drive at check natin isa-isa. Alamin natin kung ilan ba yung nasira doon. Yan, tagalin lang muna natin ito lahat, tapos isa-isa natin ulit check. So, alamin natin kung ilan ba yung tinamaan. So, itong mga drive, minsan rin yan tamaan lang. So, ang kinuha lang natin itong drive na pinaka-drive, tapos yung nasa may heatsink na transistor. So, tanggalin lang natin yung mga nasa final drive. So, yan nga yung sinasabi ko sa inyo, bago kayo mag-power on, dapat na-check mo muna yung mga parts na kadalasan tinatamaan o nasusunog. So, napaka-importante pala yun. Nakalimutan lang natin dahil sa may bumili. So, medyo nakaligtaan natin, nakalimutan natin na
i-check yon. So, pero dati hindi ko pa na asikas yung customer ko, yun bumibili. Talagang yun ang gagawin ko muna. I-check ko muna yung mga pre-drive. Titingnan ko kung may grabe yung kalawang. Pag wala naman, so ready for testing na. So tanggalin ko lang muna itong mga pre-drive transistor mga ka-G-Lovers, tapos check natin isa-isa. Pero bago ang lahat mga ka-G-Lovers, check ko muna itong mga resistor na malalaki. Itong 5 watts, 0.25 ohms. So alamin natin kung wala ba dyan na open. So para isang tisan lang. Pag nilagay naman kasi natin yung mga output nito na may kasabang heatsink, hindi natin to machichik yung resistor na to kasi nasa ilalim. So good naman. So yung 0.25 to 5 watts, yan, good naman, nag-buzzer siya. So ubusin lang natin tong 8 na to. So, okay naman, kita nyo naman, okay naman siya. Bali, okay naman yung mga 5 watts natin dyan, yung 0.25, 5 watts. So, lahat naman okay yan dyan. So, chinek ko na siya mga ka-G-Lovers kasi baka may na-open dito. Paglagay natin ng heatsink, baka tanggal na ulit naman tayo. Kaya, chinek ko na siya para sigurado na. So, next naman natin ay i-check ko na tong mga nasira na to. So, alamin ko kung ilan ba yung nasira sa drive na to. So, pareha sa both left and right yung tinanggal ko. Ito, sira na talaga to kasi nasunog na to, bali. O, yan, bali na yung paa. So, tinanggal natin yung mga final drive ng left and right para sigurado mga ka-G-Lovers. Baka nadami na rin kasi sa kabilang channel. Para sigurado mga ka-G-Lovers. So, itis ko lang to lahat. Or tingnan natin kung mga may sira dyan o may mga sunog na. So, hindi ko na i-check. Yung hindi lang sunog, i-check ko para baka okay pa. Di pwede natin gamitin ulit. Tulad nito. Kita nyo, mukhang okay to. Yan. Okay tong isa na to. So, tabi ko lang kasi okay siya. So, next naman, check natin ulit. Ito, shorted to mga ka-G-Lovers. So, kita nyo. So, bali ito, shorted na to. So, hindi na natin to gagamitin. Next. So, ito okay. Mukhang sa kabilang channel to na hindi inabot ng sunog. So, okay to mga ka-G-Lovers. So, next naman tayo. Yan, okay talaga siya. Okay. Okay. So, sinigurado ko lang siyang maigi. Okay, next tayo. Ito, mukhang sira to kasi kita naman para may butas ng konti. Yan. Ito, yan, may butas siya ng konti, oh. Kita nyo? Sa gilid. 9014 yung part number nito. So, next 9014, ay ito. B 647. Yun yung mga sira natin. Tapos 667 yung isa. So, good naman to. 9014 din to. So, ibig sabihin sa kabilang channel lang inabot yung may sira o na sunugan. So, pero nakakuha tayo ng ng mga shorted. Yeah. So, next natin mga ka-G-Lovers, siyempre kukuha tayo ng pampalit para mapalitan natin to ng bago. So, itong mga tinanggal natin na good, ikakabit ko lang yan ulit. Tapos testing natin mga. So bali yan, nalista ko na. Yan yung mga nasira natin. Yung 667, 647, 9014, tapos D998, tapos B778. Malilino pati tanog ka. So test ko lang muna to lahat, tapos kabit ko lang siya mga ka-G-Lovers. So fast forward muna na tayo. So habang ipapassport ko to, promote muna ako. Kung bago kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa mga na-upload kong bagong video.
So, niready na natin siyang i-plug in para i-test tayo. Magti-test tayo. So, i-check natin kung okay na ba yung voltage biasing. Sana wala na siyang umusok o umapoy. So, malalaman natin yan pag na-test na natin. Kasi naalis na natin yung mga shorted at na-test na rin natin yung mga dapat natin i-test na pwedeng abutin ng pagka-shorted. So, tara. Pwesto ko lang yung multimeter. Tapos, check tayo ng voltage biasing. So, malalaman natin kung okay na ba o talagang okay na yung biasing natin na pwede natin ikabit yung mga output natin. So, pag hindi pa kasi safe, hindi pa normal yung voltage biasing, wag muna tayo magkakabit ng output. So, ito. So, 0.4. Yan, 0.4. Okay na siya mga ka-G-lovers. Kita nyo ba? 0.4. 0.4. Saka hindi na rin siya umusok pag on natin kanina. Yan, 0.4. So, 0.4. 0.4. At yung pinakalas ay 0.4. So, lahat sila 0.4. So, ibig sabihin ganda yung pagka-biasing nito. Kasi almost pantay-pantay yung pagka-bias natin ng voltage. So, safe na tayo magkabit ng mga output. Kaya, ano pang hinihintay natin? Kabit na natin yung mga output para matesting na natin yung tunog nito. So, yung mga may bali dito, yung mga sira ay papalitan na natin. So, papalitan ko lang muna to, tapos kabit ko na. So, fast forward na naman ulit tayo para hindi humaba yung video natin. Bali, nilagyan ko na rin ng lead yung ano natin, yung fuse para hindi mag-lose contact. So pagkatapos natin tong malagay yung lead sa sa fuse natin, mag-audio test tayo. Titingnan natin kung both left and right okay na yung audio. So kabit ko na rin tong sa pan. Tapos pag okay na yung ano natin, yung audio, yung pag-test natin sa left and right, syempre kabit na natin yung mga connection, tapos testing tayo sa totoong music. So inputan natin ng music. So yan, naka-ready na rin. Tapos power on natin, audio test tayo. Tingnan natin kung both left and right malinaw na. So siguro naman malinaw na to kasi naikabit na natin yung output natin. Tapos kanina nag voltage biasing na tayo na normal na.
Okay na yan mga ka-G-Lovers. Ready na yung mga connection. So, nilapat ko lang ng maigi. So, plug in lang natin. Tapos, testing tayo. Ito, plug in lang natin. Tapos, testing natin. Bali yan na mga ka-G-Lovers, okay na yung left and right audio natin. So kabit ko lang to lahat, sana okay yung ano natin, yung mga tawag yan, yung tone control natin or yung preamp natin para diretso na yung tunog nito. So kabit ko lang to, tapos testing na tayo. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Bali okay na siya mga ka-J-Lovers. So thank you very much. Lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Sana meron naman kayong natutunan sa bago natin na tutorial. So napakadali lang basta alam mo yung mga proseso kung paano siya gawin. So thank you very much. Kita-kita ulit tayo sa susunod kong mga video. So maraming salamat sa inyong lahat mga ka-J-Lovers. Thank you.